ito, no, share natin to, no, paano mag ano paano tingnan yung gulong, no, kung ano na ba siya, magpalit na ba tayo, no. So tingnan niyo, no, malapit na ito. Itong tip na ballpen, yang sa dulo niyan, no, mga 2 mm yan. So ito meron siyang ganito, right? Yan, no. Meron yang buko. Dito wala na, wala nang kabig, no. Pero dito meron pa, oh, makikita natin. Makikita natin yan. Meron pang mga around 1 mm. So yan ang ibig sabihin na malapit ka nang magpalit, no. Same time dito, no. So makita natin, no. Hindi lahat, no, meron ganyan, no, pero hanapin mo yan, no. Pag diretso, oh, walang kapit, right? Kahit ganun natin, walang kapit. Pero dito, puntahan natin ito, no, may kapit yan. So kung titingnan, yan, no, masyadong magalaw. Okay, natin na. Yan, focus. Yan. Around 1 mm. So malapit na yan siya, no? Ito yung dito na part, no, hindi na siya pantay. Pero pag ano, meron pa. So pwede pa to mga ilang mga 1,000 kilometers, no? Okay. Ito naman ay bago, no. Na-stock ko ito, pero pag stock ko nito at tinaano ko, no, binabasa ko siya every week para hindi mag-dry up. So makikita nyo may yan. Yan. So around 2 mm. Right? 2 mm. Kung sa ano yan, kung sa ilalim, bagsak yan siya talaga. Katama yan siya. So itong ballpen na ito, around 2 to 3 mm yata to, no? So makikita natin. Okay. Ayan. So ganyan po yung bago, no? Aside po sa mga buhok-buhok na makikita nyo, kumuha kayo ng ballpen. Usually ang ballpen ganyan yan, no? Around 2 mm. Dito sa may ganyan to. Yan, no? Yan yan. So makita mo at ma-compare mo dito, halos ang clipping niya is half na. Okay, half na. So malapit na talaga ito siya, at saka makikita na natin na mayroon na mga cracks. Right, na mga cracks na. So ito hindi pa. So the way na pag-stock nito is, you know, may tubig, no. Binabasa-basa ko lang. Ito. Yan, meron yan siya. Hahanapin nyo yung mga ganyan, no. So kung makita nyo, it's around 2 to 3 mm, no, yung lapad niya. So pwedeng ganun na analysis na gawin natin, no. Kung masyadong manipis na o hindi pa, yan, makikita natin. Pero sa ano natin, yan, tires, kung brand new after 1,000 kilometers, i-check natin, no? I-check natin yan. Yan. Pag every 6 months or 4,000, yan po nakalagay, every 6 months or 4,000 kilometers. And then ang interval niya is another 4,000 or 12 months, no? So kung tutuusin, titingnan natin is 1 mm is equals to 1 mm is equals to 1,000 kilometers. So better kuha tayo ng ballpen at yan, masilip natin, no?
Oh, malapit na talaga yan, no? So pwede pa siya, pero nagpantay na kasi dito. Next week palitan natin, no? Palitan natin ang gulong. So ang nakalagay is tires is every 6 months or 12 months, pero yung kilometers niya is 4,000 or 8,000. So 4,000 ang interval. Titingnan, i-check natin every 4,000. So ito yung warning niya, no? Accident due to failure. Tingnan yung condition at saka pressure before each ride, bago tayo mag-ride, no? Avoid overloading of your motorcycle. Ito, no? Replace tire when worn or specified limits. Yun yung ibig sabihin nun, no? Yung may marka doon, no? May limiter. Or if you find damage such as cuts or cracks, nag-crack na yung isa, no? Always use size and type of tire specified in this owner's manual. Iba-iba ang ano natin, pwede hindi natin i-change, no? Read this section of the owner manual carefully, no? Okay, eto kung bago pa yung gulong, i-break in yan, no? Kasi minsan ma-slip o maka-lose control. Okay, hard cornering and hard braking for the first 160 kilometers. Kung bago yung ano mo, yung unit, no, or yung gulong, no? So kung titingnan natin yung mga bagong gulong, dapat i-break in pa yan ng 160 kilometers. Ito yung nakakalimutan ng karamihan, i-break in yan, no? Avoid hard acceleration. Okay? So 160 kilometers, wag mo nang mag hard acceleration. Dahan-dahan o hard cornering yung and hard braking. Yan tatlo, no? Acceleration, cornering, or braking. Dahan-dahan lang sa first 160 kilometers kasi mag-slide pa yan siya. Yung ginagawa ko, masahe yung bagong gulong. So 1 week to 1 month, once a week lang kong ginagawa ito. Medyo binabasa ko rin minsan bago ko ilagay sa motor. Kasi ang nangyayari, kasi bago yung gulong nila, patakbo agad sila, no? Kasi sa tingin nila bago yung gulong, makapit. Pero ang totoo niyan, pag bago ang gulong, hindi yan talaga siya makapit, no? Kasi kailangan i-break in pa yan. So kailangan may mga movement. Ganyan lang, no? Simpleng-simple.